Hi guys, welcome back to Succulent Bliss. It's me again, Aika. So, ayun, may nag-request sa atin ng mga succulent na pwede sa mga beginners or best for beginners kasi nagsisimula pa lang siya mag-collect. Hello po, ito po ay galing kay Bambam. So, ipa-flash ko na lang dun sa screen yung comment nga sa ating YT. And then, isa-isahin ko yung mga succulent for beginner na may recommend ko. Yan. So, wait lang. Saan tayo mag-start? Syempre dito. Sabi niya sa comment may purple delight daw siya. So, yon. Actually, yun yung number 1 ko para sa mga beginners, si purple delight. Ayan. Super bait kasi ni purple delight and hindi siya maarte kahit sa lowland. Yun nga lang guys, pagka may purple delight kayo or ano, huwag niyo siya ilalagay sa tutok sa araw kasi mamumutla siya. Ayaw niya ng super naiinitan siya. So, nandito siya. Yung part na to guys, morning sun lang. Yan, siguro mga bandang 11 yan. Naarawan siya dito. Bukod sa pero hindi totally yung harsh yung sunlight sa kanya or araw dito sa part na to. Kaya mas maganda yung color niya. Hindi siya namumutla. Pero ang putla niya sa video, wait lang, adjust ko yung yung brightness ng video natin para makita nyo. Ayan ganyan yung color niya, pinkish. Ayan, kasi pag nilagay nyo to sa sa naiinitan talaga yung tutok sa kanya yung araw, namumutla siya. Parang nag-gray siya. So, ayan. Marirecommend ko siya for beginner. And then, kung gusto nyo naman ng variegated purple delight, kung beginner kayo, go lang guys. Pwede sila sa beginner kasi super bait din niya. Ayan. Kita nyo naman yung variegated purple delight ko. Nandito din siya sa ROS, sa rain or shine area ko. Oo, naglaga siya nung nakaraan kaya ipinasok ko. Pero inilabas ko na ulit siya para hindi mawala yung variegation niya. And ayan, nung ulan na, nakatagal siya sa ulan na ng 4 days. Yan. Tapos tinago ko, tapos ayan, inilabas ko na ulit para mahanginan siya and gumanda ulit yung color niya. So, ayun, yun yung number 1 sa may recommend ko sa mga pang beginner na succulent. So, and ito. And pangalawa sa may recommend ko sa mga beginner is itong si Mendoza. Ayan. Super bait din ito. Ayan. Nasa RS lang din siya. Ganyan lang siya sa akin. Ayan. At saka madali siyang mag-lash and madali siyang i-propagate. Madali siyang paramihin. Pero yung Mendoza sa akin, hindi ko siya nilalagay sa super arawan din kasi ang bilis niyang masunog. Yan. Tapos pag tag-ulan, may times na nakakalbo siya pero carry lang. Madali siya nakaka-bounce back. So, yan si Mendoza. Syempre, yan. And then next sa ating list, syempre kung may Mendoza, meron tayong Mirinay. Ayan. Super bait din nito. Si Mirinay, mas maliit yung rosette niya kay Mendoza. Ayan. Pareho lang sila madaling alagaan. May times na nakakalbo sila, pero sila, bumabalik din agad gaya nito. Diba nung nakaraan kalbo to? Kumbaga, ayan ang liliit yung mga bagong sulay. Bumaba na sila. Ito yung pinakamatagal kong Mirinay. Ayan. Naghaba-haba na. Feeling ko wala na nga tong wala nang nutrients yung soil niya. Nilalagyan ko na lang ng Osmo ko. Ayan. Next naman sa ating list na i-recommend ko for beginners ito. Sino nga to? Wait lang. Si Korean Rosette. Ayan, super cute niya. Kung gusto niyo ng rosette type din na graph to, ayan. Super dali nitong alagaan. Ayan. And maganda din yung color niya. Pinapabayaan ko lang din siya. Halos lahat ng mga plants ko dito sa part na to is tanim kalimot. Hindi ko sila masyado check. Ayan. Okay, next to our list na pwede sa mga beginner is ito. Si Aron Pay. Yan. Kung wala pa kayong Aron Pay, naku, isama nyo na yan sa list nyo. Ayan, lagi ako nagmamay ng Aron Pay kasi gusto ko yung itsura niya kapag naglalash siya. Ayan. Ang ganda ng color niya, diba? Para siyang choco moonstone. And madali din siya i-propagate yan. Ayan
yung mga naputol ko, may mga ano na, may mga sulay na. Itong part na to, itong malalaki na yan, yun dun. Halos lahat ng mga ano, mga, asan yung part na yun? Ay, ito. Basta may part dito, sorry, hindi ko na makita. May part dito na ano, puro ano lang siya, leaf propagation. Tas lumaki na, kaya hindi ko na makita. Basta may part dito na leaf propa lang. Ito ata yun kasi maliliit pa. Ayan. Ayan, marerecommend ko siya sa mga beginner. Ayan. Mabilis siyang mag-lush. Ayan, basta ano nyo lang siya. Itanim nyo lang siya sa fast draining soil. And then pagka ano siya, stress siya, talagang nagba-brown siya. Ayan, and then next to our list is ito. My forever favorite, si Chloe. Ayan. Pwede din to sa beginner. Ayan. Super bilis nitong alaga. Super dali nitong alagaan, guys. Ayan. And madali din siya ipropa. Ikakat nyo lang din. Tanim nyo lang. Ayan. Si Chloe. And super chubby pa siya. Ayan. Isa pa sa marirecommend ko sa mga beginner is ito. Si Ellen. Yan. Kung gusto nyo na cute na color pink din. Yan. Si Ellen. Yan, medyo may ano lang yung Ellen ko, may edema. Kasi umulan na naman kahapon na malakas. Ganito yung mangyayari sa Ellen nyo pagka nasusobrahan sa water. Yan. Nagkakaroon siya ng ganyan, yung parang pasa-pasa niya. Pero okay lang yan guys. Kapag naarawan siya, matatanggal din yan. Ayan. Ito yung isa ko pang Chloe na naghaba. Mukhang nakaka-recover na din siya. So, okay. Next is pink puppet. Ayan, pink puppet ko. Lush na siya. Parang ang dilim ng ano natin, ng camera natin, ano. Wait lang guys, ayusin ko lang. So, ayun, next to our list is ito, si pink puppet. Ayan. Super dali lang din niya alagaan. Ayan, may Aron Pay na naman ako at saka Ellen. So, ayan, nandito tayo sa pink puppet. Mabilis din siyang alagaan and mabait. Na ano na siya, may sunog siya. For me, mas madali siyang alagaan kaysa kay Tinkerbell. Lagi ako napapatayan ng Tinkerbell, pero ito si pink puppet, kailang niya rain or shine. Oo, hindi ganyan. Yan, nasunog siya kasi naipunan siya ng water dito kahapon, tas naarawan. Tas makita mo na lang sa ibang araw, may mga ano na yan, may mga suloy-suloy na yan na baby. So, ayan si pink puppet. Then, next is ito. Next to our list is si Cheesecake. Ayan, super bright din itong si Cheesecake. Ayan. Pwede ito sa mga newbie guys. Pero kung mag-cheesecake kayo guys, lalo na newbie kayo, huwag nyo siya muna ilagay sa nauulanan agad or sa ROS kung newbie kayo. Baka kasi magtaka kayo na pag pinaulanan nyo, naglalagas siya. Yan, normal kasi sa mga succulent, kapag naulanan na matagal, is maglalagas. Saka nyo na siya i-ROS kapag matagal na sa inyo. Pag alam nyong rooted na siya sa kanyang sa kanyang soil. Ayan yung ating cheesecake. Dalawa kasi yung cheesecake ko. Itong cheesecake na to from China, and then ito yung from Benguet. Yung parang Benguet ko guys. Kung napanood nyo yung last video ko, yung nasira yung mga succulent ko kasi napabayaan ko sila nung umuulan. So ito na siya. Medyo nakaka-recover na siya. Ayan. Mabilis naman maka-recover si Cheesecake. And madali din siyang i-propagate. Madami na akong na-propa na cheesecake and naibenta ko. Madali kasi siyang mag-lush. Ayan. And then, nung nakaraan nga, nag-mine na naman ako ng cheesecake. Ayan. So, kung wala pa akong cheesecake, mag-mine kayo ng cheesecake kasi very, very mabait. So, next naman na mai-recommend ko sa inyo is ito. Si Darly Sunshine. Ayan, if beginner kayo, common lang itong mga pinapakita ko sa inyo guys, kaya madali lang siya hanapin. Ayan, si Darly Sunshine. Super bait din ito, rain or shine din siya sa akin. And maganda siya pag nag-stress, nagpipink yung center niya. Ayan, for now kasi naulan na naman sila kagabi dito sa akin. Ay kahapon, nalakas ng ulan. So ayan, basa na naman siya. Kaya hindi na naman siya nag-orange, pinkish orange yung color nito kapag stress. And then next is ito si Ghost. Si Ghost yung next kong ma-recommend sa inyo na pwede pang newbie. Ayun. Yung makikita nyo itong Ghost ko na hindi in her perfect form. Kasi nga, tinakloban ko siya nung
time na umuulan kaya nagganyan-ganyan siya. Ay nako. Pero itong ghost ko na to is ano na to sa akin, 5 years na to simula na nag collect ako ng succulent. Ito yung isa sa mga kauna-unahan kong succulent ko. So ayan, makikita nyo ang tanda na ng mga stem niya. So ayan, pwede to sa mga beginner. Nun madali na din tong mahanap sa mga seller. Ayan, nung time ko kasi ang hirap makahanap nito. Ano pa to, yung ghost ko na to, import pa to from China din. Ayan. Yung bili ko sa kanya parang parang lang, mga 5 stem or 3. Nasa 800 na. Ngayon naman makakabili ka na ng 100 pesos slash na. Kasi magagaling ang ating mga Benguet farmer propagate sa kanila. So ayan yung ghost ko. Ayan, tignan nyo guys. May mga na siya. May mga pups na siya. Ayan, bumabawi na siya dun sa pag-murder ko sa kanya nung nakaraan. Then isa pa to, pwede din to sa mga beginner, si Ghosty. Tandaan nyo guys, iba si Ghost kay Ghosty ha. Si Ghosty, ayan. Ganyan, nagpipink-pink. Yung itsura niya, si Ghost, ganito. Magkaiba talaga yung kulay nila. Ito kasi si Ghost pointed. Tapos ito na ganito naman yung kay Ghosty. Medyo pabilog. So ayan. Then ito pa, pwede din to sa mga newbie, sa mga beginner, si Laxiflora. Pero pag kami nagla-live, hindi ko na masyado nakikita tong si Laxiflora. Pero meron sila nito, super common kasi nito, and ang bilis dumami. Para tong tutusin, para tong weed. Ayan. At ito pagka kakalimutan ko, kunwari nabali siya, tas nalaglag lang siya sa lupa. Kusya na siyang doon, mag-ugat and mabubuhay. Super bait nitong si Laxiflora. Yun nga lang, kailangan niya lagi na i-cut. Tignan niyo to. Ayan, pwede na to i-cut. Kasi nagaganto yung stem niya. Ayan, naging kahoy. Ayan. Tinigil ko na yung nito popropa. Kasi wala na akong lalagyan. Marami na din ako nabigyan yan. So, ayan, isa sa kasama sa ating list is Laxiflora. So, next is yan. Succulents lang muna yung ilalagay ko dito sa list natin. Hindi ko na muna sasamahan ng mga cactuses kasi hindi ko masasabing expert ako sa cactuses. Pero hindi ko din naman sinasabing expert ako sa succulent. Kita nyo naman yung nangyari sa mga succulent ko, diba? So ayan, kahit 5 years na akong nag-aalaga, may natututunan pa rin akong bago sa kanila. So ayan, next our list is ito, si Hakuhu. Yan, super bait. Sa lahat ng Echeveria na naalagaan ko, si Hakuhu talaga ang talagang hindi ako iniiwanan. Wag mo kong iiwanan ako. Ayan. So ayan, nakaka-recover na siya and super bait niya. Nag-baby na din to. Nakuha ko na din yung baby niya nandoon sa gilid. Ayan, kasi gusto ko mag-mine ulit ng succulent pero hindi pa ngayon kasi wala na akong budget. Ayan, pero when the time is right, yan, na ulit tayo. Bawi tayo sa growing season. Yan. And next, our list na pwede sa mga beginners is ito, si Red Lantern. Para siyang si Leticia, guys. Pero si Red Lantern yung name niya. And for me compare kay Leticia, mas madali siyang alagaan. Kasi yung Leticia ko namatay na Ito hindi ba? Ayan, si Red Lantern. Ang ganda niyan. Bakit ba siya red pero green siya? Yan, nalaglag na. Yan, nalaglag yung niya. Tapos lalagay ko lang dyan. Yan, mag-roots na yan dyan. Okay, next to our list is ito. Pag-isahin ko na lang to kasi magkasama na sila. Si Aron Pe at saka si Pats Pink. Yan, magkamukha lang sila sa color sila nagkaiba. Si Pats Pink is orangey. Yan. Tinatanggal ko yung mga to yung ito yung stem. Ayan, si Pats Pink and si Aron Pe. Yan, ito sobrang bait talaga nitong alagaan din and cut mo lang siya. Magpa-pops na siya and then magiging lush. Pati si Pats Pink ganun din. Sa Lipropa, mabait din siya. Naalala ko nung nagsisimula ako, lagi ako nagpo-propa ng Adolphi. Ayan. So, ayan, si Pats Pink and si Adolphi. Then, next na may recommend ko din is ito. Si Claret. Ayan. Kamukha siya ni Aron Pe, pero mas malaki yung rosette niya kay Aron Pe and pinkish siya. Si Aron Pe kasi is brown. Ito naman is pinkish. Ayun yung mali dito. Pinkish. Ito. Ganda to si Claret. Kaya super recommended ko din yan. Ayan, medyo hindi lang maganda yung itsura nila ngayon kasi talagang pag tag-ulan nagiging ganito yung itsura nila. Okay, so next tayo. Ayan o. Ayan yung mga po. Medyo nga lang, hindi maganda yung part na to. Kasi nagre-recover pa sila dun sa ginawa kong pagmamurder sa kanila, yung inanuhan ko nga sila, tinakpan. Ay, naka.
Ito, marirecommend ko din to si si Veltana. Ayan pinagkakat ko siya and then nag baby na siya. Puro mga baby na to kaya naging lush. Yung mga niyan, yung mga heads niyan is nandito sa propagation area ko. Ayan, ito yung mga heads niyan. Si Veltana. So, okay, balik tayo dito. Isa-isahin natin yung rock ko. Bukod pa sa mai-recommend. Ito, may recommend ko din to sa beginner. Si orange lover. Yan. Pwede din to sa mga beginner pero advice ko lang pag mag-orange lover kayo, wag niyo siyang i-overpot. Kasi na-overwhelm siya pagka ino-overpot, namamatay siya. So ayan, si orange lover. Okay, next to my list is ito si purple haze. Ayan. Kamukha siya ni ghost plant din. Ito si ghost plant ko. Ito si purple haze. Yan, hindi siya lush kasi nga yung ginawa ko. Ayan, pero nagpi-pink na yung tips niya. Ayan, mabait to. Pwede to sa mga beginner. Ayan. Sino ba pwede sa beginner, guys? Ito, si string of hearts. Ito, variegated string of hearts. Pwede din yung hindi variegated. Wala ko nung hindi variegated eh. Ayan, si string of hearts. Pwede yan sa sa beginner. And then ito, si RJ. Ayan. RJ. Ayan. Pwede ito sa sa mga beginner. Super bait na ito. Kaya ganito yung itsura niya. Kung mapapanood nyo yung dati kong mga video, super lush to. Ayan. Kasalanan ko kung bakit nagkaganyan na naman siya. Kailangan nyo nang makarecover, guys. Ayan. So, sino pa ba sa mga succulent ko? Ito. Yung favorite kong ipropa din. Sino ka to? Wait lang, nakalimutan ko yung pangalan niya. Kanina na inaano ko na to eh. Basta yan. Lalagay ko na lang dyan sa screen yung ID niya. Nakalimutan ko yung niya. Yun, lavender pebbles. Ayan, si lavender pebbles. Ayan, super bait niyang ipropa. Ito yung Indonesian niya. Ito si Korean si lavender pebbles. Ito si Indonesian lavender pebbles. And itong Indonesian, nabili ko to kay Desiris. Yan, lalagay ko na din yung yung page niya kung gusto niyo bumili ng ganito. Kasi siya lang yung nakitaan ko na kompleto na itong dalawang lavender pebbles na gusto ko. So, ito yung lavender pebbles ko. Nagpipink siya. And dito naman yung Indonesian version. Super bait nito ipropa, guys. Tignan nyo. Ang dami kong propa. Yan. Ang dami kasi nagkakagusto dito. Kaya pinropa ko. Nung nagbenta kasi ako, nag-agawan sila sa lavender pebbles. Ilan lang yung in-out ko nun. 3 pots. So, ayun. Naubos agad. So, ayan. Nagpropa ako. Minsan kasi nagtitinda-tinda ako ng succulent. Ayan. So, ayan si lavender pebble. Then, check natin dito sa kabilang rack kung may recommend din ako sa inyo dito. Ayan. Yan, pwede din sa beginner tong si Super Balm. Pero guys, si Super Balm is slow grower. Ayan. Medyo leggy sila dito. Kasi walang araw. Kailangan talaga kasi may sunlight para maging compact yung mga rosette nila. Ayan, good for beginner yung mga yan. Si Super Balm. So, ayan. So, yun na. Kasama nga sa list ko din si Super Balm. Favorite ko si Super Balm pero hindi in their best, itsura sila ngayon. Kasi nga, umuulan and walang araw. Ito, sina Murasaki and si Peach Snow. Medyo alanganin akong ibigay sa inyo na pwedeng-pwede siya and mabait siya for beginner kasi kahit ako nahirapan sa kanya, mabilis kasi itong mafungus. Ayan. So, ayan. Pwede naman siya pero paano ko ba explain? Alaga ko kasi ito sa fungicide and pesticide kasi mabilis siyang mafungus, guys. And ayaw niya talaga nang nabababad siya sa water. So, dilig-dilig lang ako sa kanya once a week. And hindi pa yung totally dilig. So, ayan. Ito mayroon din akong silver balm. Ayan. Meet yung center niya. Pero madami siyang babies sa likod. Ayan Ayan. Then ito yung variegated super balm natin. Ayan. Ang pangit talaga ng mga super balms ko ngayon. Sana bumawi sila sa growing season nila. Sa growing season ko kasi nakikita na maganda talaga yung mga super balms. Kasi nga super slow grower sila. Ang hirap nila i-propagate. So, ayan. Next ito. Ito kasali ito sa list sa akin. Sa list ng mga pwede sa beginner. Si Bianca, si La Bamba, and si Missing You. Ayan. Kung makikita nyo magkakamukha sila. Yes, magkakamukha sila. Pero pagka nagbulaklakan sila, nagkaroon sila ng flower, makikita nyo na magkakaiba sila. Magkakaiba yung flower nila, guys. Magkakaiba yung color. Ayan. Si Missing You.
si La Bamba and si Bianca. Yan. So guys, kung beginner kayo, mapapansin nyo na halos lahat ng pinakita ko sa inyo is graptos. Yes, super dali alagaan ni graptos for me, lalo na kung beginner ka. Pero syempre nga, lagi ko sinasabi sa inyo, kailangan nasa fast draining soil sila. Lalo na kung kagaya ko kayo na nasa ROS setup or rain or shine setup ang gusto. Pero kahit naman hindi sila naka-ROS setup, kailangan naka fast draining soil sila para kapag diniligan nyo is madaling matuyo yung soil nila. And kailangan kailangan yung airflow, lagi kong sinasabi, kailangan mahangin, hindi sila nade-deprive sa hangin. So kita nyo guys, lagi kong sinasabi, kahit siksikan sila dyan, may airflow pa rin kasi hindi magkaka-level yung pots na inilalagay ko. So ay ito, isama ko na din to for beginners, na jadelet. Ito yung jadelet ko na na hindi variegated, kasi yung variegated ko nandoon sa Lactea. Ayan. So ayan, balik tayo sa vlog. So kailangan nasa fast draining soil talaga siya. Ano yan? Taking care of succulent 101. Number 1 rules yan. Kailangan nasa fast draining soil sila talaga. So ayan. Yan yung mga succulent ko na mai-recommend for beginner. And for me, yun yung pwede talaga sa mga beginner. And kung gusto nyo din na ayan, mababait din for beginner is itong mga Haworthia. Ayan, super bait nito. Yan dito. So yun lang muna guys, thanks for watching, bye. Mag-aayos muna ulit ako dito. Ayan, ganyan yung natatanggap nilang araw. Anong oras pa lang? 7? Ayan, ganyan, morning sun yung mga cactus ko. Gusto kong tanggalin na tong mga succulent na yan, lilipat ko na. Mag-aayos muna ako ulit. So yun lang muna guys, thanks for watching, bye.